Learn na. And we'll share the most general concepts about God's plan, about dating, based on a real life scenario na we'll keep it private, pero the general lesson and learnings that we have sa time namin with God, sa walk namin with God, we'll share it with you guys. So yun, ang tanong ko, paano natin malalaman na God's plan or plan natin yung nasusunod? Tama ka dito, Inigo. Mayroon po. Ako. Yan, sama ka rin dito. Dito ka dyan sa likod niya. Kita ka. Okay lang po, bakit salita ko lang ano? Welcome to God. Una, yun nga, ang pagkakaunawa ko, based sa pina-realize sa akin ni God. Pag plano mo, madalas to pinipilit. Gusto mo mangyari, abrupt. Kung ano yung gusto mo, makukuha mo. Tapos, na-impatient ka pag hindi nag-happen. So, yun yung isa sa mga definition or signs na plano mo yun. Pero pag plano ni God, nakakagulat, syempre. Nakakagulat na ito yung nangyari. Pangalawa, pwedeng andin, clueless ka na at the moment, anong gawin yung tama. Pero clueless ka anong ginagawa nun, anong nangyayari. Tapos, pag plano ni God, it benefits your faith kay God and it benefits yung relationship mo sa ibang tao. Kasi yun yung sikat eh. God gives life to everything. And sin, consequence ng sin or worldly things is death. Death in relationship and madaming bagay. And ako, two scenarios na masasabi kong grateful ako na sinunod ko yung plano ng God. Una yung sa course ko. Una, engineering. Tapos, alam ko, puro cheating. It will soon end up, hindi ako makapasa sa board. Mechanical engineering, may board. Niloloko ko yung sarili ko, graduate ako, but I do have nothing. Nalaman kong sinusunod ko yung plano ni God kasi at that time na gusto ko nang mag-shift, hindi ko alam mangyayari sa akin. Hindi ko alam future ko. Alam ko lang, hindi ko na-please si God, nasasaktan ko si God pag nag-cheat ako. And ang nangyari next, niload ko talaga kay God dito sa kwarto ko dito. Kaya ako nga, God, hindi ko alam nangyayari, pero si Ananias din sa Acts chapter 5, makikita nyo, may basis yung sinasabi kong cheating na hindi napiplease si God sa plano natin. Si Ananias, Acts chapter 5, nagbenta sila ng lupa for the sake na matulungan yung simbahan. May asawa yun, di ba? Oo, may asawa din. Nabasa nyo na yan? Namatay. Namatay sila bigla. Oo, namatay. So, pumunta sila dun sa isang apostol. Nakalimutan ko sila. Tapos sabi niya, ito na yung offering namin. Yan si Peter. Ito yung offer namin. Tapos, hindi niya na sinabi na may cut na sila doon. May cut na kami doon para sa aming mag-asawa. Tapos, all of a sudden, namatay sila. Again, balik tayo na ang consequence ng sin or mga plano natin is death. Walang magandang naludulot yung mga plano natin. Then, here comes shifting of course sa college na maging marketing. Fast story short, diba? Marketing ang business ko ngayon that's making us, ako personally, that is making us above level income soon sa inyo, diba? And it's generating finances through people na hindi ko ina-expect ko actually 5 years pa eh. 5 years pa na makakapaggawa ko ng company, makakapagpasahod ako. Pero God gave it at this perfect time. Magugulat ka na lang. Ano ang plano ni God eh? Kung may mga kailangan itama, tinatama. So doon nakikita natin yung plano ni God. Pangalawa, si Casey, relationship. May pinupush akong actually isang sister lang yun eh. Dalawa siguro or isa. Na pinupush kong sister, special sister ko na to. Alam niyo kung paano ko ka-SS? Naginitan kami nila Kuya Jess. Maabot na hinahagulgul ko lang. Ba't di mo pwede i-chat? Baka gano'n ako sa kanila. Hindi ko pwede i-chat eh. Ba't ganun may mga gano'n na hindi ko pwede i-chat? Bakit? Kailangan kong huwag mag-communicate. Pat saan? Hindi ko maintindihan eh. Again, mostly mga plano ni God, hindi natin maintindihan. Tapos, comes through time, then may na-observe ako na ganito pala, ganito pala. Then God reveals through time kung ano yung plano niya, bakit yun yung plano niya. Dahil, for sure, may planong mas maganda si God sa atin. Comes through my young adult stage, 21 years old. Kaya dad ako ni Ben. Kaya dad niya ako mo, 25 na stage, 21. Kaya ako na inigo? 23, 24? 27. Ano nga? Ikaw? 23, di ba? Mostly I'm on that stage nung nag-aano ako na, sino ba talaga God? Niluwag ko ba dyan? Lupasay ako. Nilulupasan niyo ba kay God?
Dito ba God? God, nilulupasan nyo ba kay God to the point na ganun kayo ka-willing na sigat yung manguna sa relationship? Yun, nangyari yun. Sabi ko kay God, God, willing ako kahit mga 2 years. Siyempre, kung 5 years, 10 years, di ako magkakaroon ng dating or i-consider. God, willing ako 2 years. Then I spent a lot of days during that week. Napupuyat ako sa mga preachings, kung ano ba sinasabi ni God about sa dating. Hindi dahilan na wala namang nag-aalaga sa akin eh, wala namang kumakamusta sa atin eh. Most of the time kailangan nyo. Pero it's your walk with God, di ba? It's your walk with God. And ang nangyari, I find the love of my life. Di ba? Sure mo lang kung plano ni God. Kasi, ano yun eh, pandemic, tapos date namin ni Casey. Tapos sabi niya, hindi ako kasama dun sa date, si Mark Marquez yung nag-set up. Tapos bro, kulang kami ng tao, sama ka. Tapos, nagandaan ako kay Casey, pero dahil nga devoted ako kay God, talagang wala akong, nagandaan ako sa kanya, tapos yung, alam mo yun, gentle, ganyan. Pero wala akong... Mga love at first sight ka na. Hindi. Nagandaan lang ako sa kanya. Attractive siya, pero hindi pa ka-attractive. Kasi, solid ako kay God. Tapos, a week after, parang ino-obvious ni God kasi nagre-react siya regardless of her, so nagre-react siya, gano'n. So napapansin ko, tapos Nagre-react saan? story. Tinake ko as, agad, ano to, sige chat ko nga. So yun, sinanad ko, tapos nag-date kami. Tapos I walk through na mapalapit kami kay God. Quiet time. Be intense siya, gusto ko siyang makilala eh. Hindi ko naman siya makikilala sa Batangas eh. So, quiet time siya, pipiling ka sa araw-araw. I would say na goal ko yun para sa amin. Pero paraan ko din yun para makita siya or makilala siya intentionally, spiritual. So yun lang. At the long story short, pag inuna mo yung plano mo sa plano ni God, mostly you will end up with heartbreak, you will end up with deaths of relationship. So hindi gusto ni God na magkaroon kayo ng love life. Ang gusto ni God, yung talaga dito kay Casey, yung iiyak ako pag na-realize ko, yung pinag-pray ko kay God. Diba? She would support yung mga flaws lagi ang relationship. Pero pag makikita mo, God, ito yung pinag-pray ko, ito yung iniyak ko sa inyo. How much do you pray for it? Hindi mo din makikita kung plano ba nila. Ito yung pinaka-tumatatak sa akin lagi. Pagdating sa, hindi lang sa pagiging Relationship, tayo sa friendship. lahat siya eh. Ano siya eh, in general na siya eh. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 15. Sabi dito, do not be yoked together with unbelievers. Diba tayo, halos lahat naman tayo dito, is disciple ni God. Pero gusto maging disciple ni God, no? Pero ayun, siyempre, ayun yung sinasabi ni Paul dito, no? Do not be yoked with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Hindi kasi sila parehas, yung wickedness at yung righteousness. Or what fellowship can light have with darkness? Harmony is there between Christ and Belial. Or what does a believer have in common with unbeliever? So, tinuturo lang talaga sa atin dito, lalo sa church natin, when it comes in dating. Kagaya nga nun, parang in general, yung friendship, family mo, na hindi pa disciple, kunyari, kagaya ko, sa mga ayan, sa relationship, ay kahit saan yan, it's either, kasi naka-yoke, alam mo yung yoke bro? Ano dyan? Yung yoke na pamatok, yung sa kalabaw. Dito kasi ang uso ng isa. Doon kasi sa ang context ng nasa Bible, dalawa yung yoke. Mahirap lang tayo sa Pilipinas eh. Isa lang dalawa natin. Isa lang nila dalawa eh. Tapos yun, di ba yung yoke na yun, kunyari ito yung kaibigan mo, nakayoke sa kanya. Parang yung lakas nyo kasing dalawa, yung nagkocontrol sa inyo. Di ba? It's either ikaw yung magkocontrol sa kanya, papunta kay God. Dahil sa mga yung parang mag-guide sa kanya. Dahil sa mga principles. O dahil sa principles. Anong principles mo pag nagka-problema ka? Anong i-advise niya? Diba? Iba ang worldly advice bro sa godly advice. Sobrang iba. Yep. When the world will tell you na okay lang yan, wala ka naman tinatapakang tao eh. Basta maging masaya ka lang. It's more than that bro. Basta gumagawa ka ng si God, hindi sa kung wala ka natatapakang tao, pero kung napiplease mo ba siya. Everything revolves sa kung nag-glorify mo ba siya. And everything that glorifies Him gives us goodness, gives us everything na magbe-benefit tayo. Legit, ano ba yung gusto ni God? Ano ba yung nag-glorify kay God? Make good to people. Sabi sa Ecclesiastes 3, di ba? There's nothing good for people than to eat and to do good. Than to eat and drink and to do good as long as they live. Ano pa yung sinasabi niya na treat others above yourselves. May magsasabi ba nun sa'yo sa world na i-treat mo si JV na mas
na mas importante sa'yo. Kaya ako dinitime si JV nun. Feeling ko si JV, parang hindi kami close eh. Pero ba't ako maglala ng oras kay JV para makinig? Alam ko pa, hindi ko naman siguro i-google sa business ko. Pero tinitreat ko siya as above myself. Mga radical things, diba, na hindi nag-make sense. Kasi world is all about income, money, pwedeng love, pero ibang definition ng love. Yep. Then, ayun, syempre, it's either ikaw yung magdadala sa kanya or ikaw yung magdadala sa world, gaya nga sabi niya. And then, pag naman nag-advise ka, di ba, iba din yung response nila pag nag-advise ka, pag advise ka. Kaya, so many times kasi talaga na ganito, advice ako sa kaibigan ko. Kaibigan ko siya, pati yung girlfriend niya, kaibigan ko siya. Siyempre ako, close ako sa kanilang dalawa. Tapos, naririnig ko yung kwentuhan ng dalawang kaibigan na magbabar daw sila, kikitain daw sila, Siyempre ako, concern ako dun sa isang kaibigan na, sa girlfriend. Then, parang, ko siya, parang in-advise ko siya na, bro, sipin mo na lang. Kasi, minsan itatanong siya about the Bible. Tapos parang sabi ko sa kanya, bro, sipin mo na lang kung ano yung isipin ni God pagka binitray mo siya. Ganyan ko talaga. Kasi bro, concern ako dun sa kaibigan ko eh. Siyempre, yung gagawin nyo, hindi yan okay sa kanya pag nalaman niya yun. Diba? Sabi yung hurt nun, yung girlfriend niya. So parang sa kanila, lalo pag nag-share ka ng Bible, isipin nila, ay banal-banalan ka, diba? Iba din yung response nila. Iba din yung yun, pastor na tatawagin sa'yo. Pero, syempre, ganun yung bilang disciple. And ganun yung tinuro sa atin ni God. Una din, na pinakantitunan ko sa relationship, hindi lang sa pagkakaroon ng girlfriend, na ganyan, ng kaibigan. Above all else, lagi kong pinuput sa isip ko, puso ko. Mas, sa lahat ng meron ako ngayon na relationship, magaya nito, meron akong girlfriend, si Jana, family ko, diba? Sa mga kaibigan ko na sobrang close ko talaga na sobrang tagal ko nakasama. Pero ang pinaka-importanting relationship na hindi dapat tutumbasan ng kahit sino, kahit ano man yan, yung relationship natin kay God. Always remember, kung hindi ka niya ma-help sa relationship mo kay God, it's a big no kasi ayun yung biruin mo pagka doon sa judgment day, diba? Tinanong lahat yung mga nagawa mo, ganyan, diba? Alam naman ni God yung ginagawa natin. Alam pagka merong, ayun yung kinakatakot ko, diba? Pagka sinabi ni na, I don't know you, diba? Depart from me. Depart from me, I never knew you. I never knew you. Hindi na actually kinakatakot ko lately. Hindi naman sa kinakatakot or parang pinag-iisipan. Paano kung yung ginagawa ko, hindi siya tama kay God? Sabi nga din ng isa sa Christian check, kung may heart ka ba talaga kay God or hindi. Ilang ba sa'yo na magkakaroon ka ng relationship kay Jesus, kay God, pero hindi ka mapupunta sa heaven. Wala kang salvation. Ang mas heaven pala, na prove sa point lang na anong mas importante sa'yo. Kasi mostly, ang stereotype pag naging Christian ka is save ka, may ticket ka for heaven. Eh paano kung wala kang ticket for heaven? Diba? Paano kung relationship lang kay Jesus here on earth, yung may experience mo, na may sufferings pa rin, gusto mo pa rin ba? Prove sa point na gaano mo kakilala si Jesus, na gusto mong makaspend time siya every day of your life. Kasi kung hindi, need mong mas lumalim sa Bible. Need mong mas lumalim kay God na every day you treat Him as your friend. Na, ngayon, God, kamusta ka ngayon? To the point na nakakamusta mo siya ngayon. Diba? Kasi ang relationship, hindi naman yan ikaw lang nagbe-benefit eh. Ang relationship natin kay God, pinapasaya natin siya. Ang goal natin, mapasaya natin siya. Every worship service, yun yung goal. Mapangiti natin si God. Every day, yun din yung goal. Mapangiti natin si God. Ayun, para sa akin naman is, napakaganda naman talaga ng mga naituturo kay God talaga. Kasi, yan rin, sa akin lang rin na, nung sa time ko talaga, yung mga, for the last 25 years ng buhay ko, dito lang talaga sa church talaga, napakilala yung beauty ni God talaga sa buhay natin. Sa mundo, masyadong corrupted talaga. Yung love nila, binibigyan nila ng excuse, binibigyan nila ng justification yung mga love na meron sila. Lagi nilang sasabihin, pag mahal naman akong tao, wala naman akong tinatapakan tao. Siguro naman, mahal ako ng Diyos, kahit ano pa man ako. Pero hindi ganun kasi yung sinasabi ni God. Yun talaga, pag binabasa mo talaga yung Bible, bibigyan ka ng reality check rin eh. Hindi lahat ng klase ng love kay God. Yung sabihin nila, God is love. Yes, God is love. Pero hindi lahat ng love galing kay God. Kasi may mga love na nagiging corrupted, nagiging twisted. Hindi dahil kay God,
kundi dahil sa ating sinful nature. Kaya nangyayari, ginagamit natin yun bilang justification sa mga action natin. Pero hindi yun ang gusto ni God. Hindi yun yung plano ni God. Yun yung plano na gusto nating mangyari. For example, na mga love na corrupted. Yung mga premarital, yung mga young love, So, money. oo, love of possession, love of money, kahit yung ano rin, sa medyo heavy debate rin, sa mga same-sex, sa mga premarital, basta lahat ng love na hindi siya glorifying kay God, hindi kay God. Galing yan sa natin, malicious actions natin, na binibigyan natin ng justification para yung society i-accept yun. Pero tandaan natin, ang relationship kasi sagrado yan eh. Si God mismo yung sabi nun eh, sagrado ang relationship eh. Tayo lang ang sumisira talaga. Pero, lagi rin sinasabi ni God, there's always a way to fix yung relationship natin sa Kanya. Yun nga, yun pag-i-start doon sa pagbabasa ng Bible. Tapos yung didip yung relationship ninyo kay God. Karoon kayo ng parang personal na relationship. Ako, medyo matagal. It took me lots of years bago ko naintindihan ng maigi si God eh. Kasi kaya pa lang ako hindi ko talaga lubos na naintindihan talaga yung kanyang plan niya sa akin. Kahit yung first year ko as a disciple. Yun, kaya medyo Kailangan mag-bless mo. 2018. Tagal rin nun eh. Pero ito lang, lately lang ako na-realize ko yung mga plano ni God. Kaya ito na bumabalik talaga ako. Kasi for that last 7 years talaga, ligaw talaga ako. Kasi naka-revolve na ako dun sa world eh. And the world can really destroy you in so many ways talaga. Kaya sa lahat ng mga gusto magkaroon ng relationship early, hindi lang sa church, kundi kahit sa mundo. Don't rely on your own understanding. Rely on the world's understanding. Always rely on God. Kasi the world will let you down. Everyone will let you down. Pero si God, He will never let you down, no matter what. As long as you believe in Him, have faith in Him, and you trust Him with all of your heart, soul, mind, and body. Yun lang. Siya lang lagi ang gawin yung center ng relationship ninyo. Kahit saan. Hindi lang sa relationship yung intimate, family, friends. At sa lahat ng mga tao na ipilahan ninyo, put God in the center of your life and everything will fall into place. Yan lang. Said Bob. Yan, buong simula nagkatrabaho ko. Parang nangyari sa akin, naligaw na ako ng ligaw nun. Kasi parang napabalik ako sa dati na pinaka-making sa na parang wala lang lahat ng ginawa ko na basic. Kasi wala na punta ako sa tatabas, wala na akong trabaho eh. Parang wala layo ko na kay Lord nun. Kaya parang naging worldly ako nun eh. Parang hirap kong mahabol sa mga center ko, hindi ko wala akong usap yun. Parang tinatagaw ko sa mga chats, hindi ako nag-reply. Ganun. Tapos, si Papa, lagi niya ako inaano. Tatawagan, text na ano ba nangyari sa akin. Mama, nagkano na rin sa akin. Sabi na rin sa akin na tigil ako na rin. Kasi mama na din tigil na rin ako sa trabaho na. Pero wala rin ako talaga nangyayari. Kasi parang din eh. Separate mo si mama. Hindi ko po ayun. Parang naging hard labor na ako. Tapos parang wala nang pupunta yung sa auto. Yun lang. Hindi na rin ako nakapag-quiet time. Hindi na rin ako nakakatid sa mga prayer meeting namin, devotional. Balik sa mga call-out, parang hindi ko napapansin. Kasi nalaki na ako sa trabaho namin. Na parang inananaw nila yun na parang anak, okay ko ba yun? Naalaga ko ba yung sarili ko kayo na parang hindi ko naman parang sarili ko na hindi ko maramdaman yung sarili ko na parang feel. Parang nasa ulit, nasa itim na paligid na rin ako. Nasa dark. Yun. Sumayang buhay ako, nagpa-reach out ako, dito daw. Ulit ako, okay na ulit. Hindi ko balik na ulit. Thankful din sa mga kasama ko sa tipa. Yun, sa kailangan na ito nila. Nag-reach out din ng mga thankful din. Sa doon, kung kahit lumayo ka man kay Lord, hindi nandiyan na siya palagi para sa'yo. Na kahit ano gawin, parang may ka makasalanan na pabalik-balik, tatagapin ni Lord na dahil anak niya na dinugit niya yung buhay niya para sa atin na parang lang din. Parang sa akin, parang unfair na dinugit niya yung buhay niya sa atin pero dahil hindi natin magpapara sa kanya na buktan sa kanya sa mantal. Parang iiwan natin sa parang iiwan natin sa era. Ang din natin yan, ang
kadalasan, kaya lang din naman tayo nagsisik for relationship. Kasi most likely, may kulang pa sa atin. Na hinahanap natin, na feeling natin mag-fill in sa mga empty space natin. Walang ibang makapag-fill in lang, kundi si God. Nung time na sobrang puno ko kay God, kaya ako din na-realize, hindi ko kailangan ng girlfriend. Hindi ko kailangan ng kahit sino sa buhay ko na magpapafeel love sa akin. Kasi ginagawa na ni God. Need lang natin mag-participate. Need natin magbasa ng Bible para makilala natin siya. Saka bro, alam kong God's plan kayo. Alam niyo kung bakit. Alam naman nila mga ito eh. Sabi ko, dadalawang isip pa akong kunin kayo. Pati si JB, actually. Hindi ko alam bakit God, ba't itong mga to? Kasi, obviously God, kailangan mo ng word. Tapos ko parehas sa situation na yan. Ba't ito God? Alam ko may problema si JB. Alam ko may problema ka. Diba? Pero it shows bro na mahal kayo ni God. Kasi out of situations na feeling ko difficult person kayo, inalaw niya pa rin na nandito tayo magkakasama. Diba? Inalaw niya na may mag-watch over sa'yo pag you're craving for relationship. So, being thankful kay God bro. Madami siyang way na pinaparamdam sa'yo na mahal ka niya. Sa'yo din bro. Ang papangiti si JB. Nararamdaman mo ba bro? Mahal ka ni God? Oo naman. Kasi hindi ko pa masyadong purpose si God. Masyadong malayo ako. Napakahirap ng buhay ko noon dahil nagkatrabaho ko dito sa dito sa CPC. Napakahirap noon. Parang lahat nakastack against you eh. Feeling mo parang walang tutulong sa'yo, kaya kailangan mo umasok talaga sa sarili mo. Kaya nararamdaman ko rin yung si Christian talaga rin. Nararamdaman ko rin yung hirap na parang ikaw lang yung kailangan gumawa ng lahat para lang makasurvive. Pati may mga umaasa rin sa'yo na kailangan nila ng ganito. Pero wala silang mahinga na tulong kundi ako lang. So ako gagawa ko ng paraan para mabigyan sila, makapag-provide ako kahit i-sacrifice ko rin yung ibang meron ako, pera ko, oras ko, effort ko, lahat. To the point na minsan parang wala nang natitira talaga para sa akin. Mahirap lang talaga na mag-limit ka lang sa sarili mo, understanding mo. Parang nalilimitahan ako sa mga choices ko noon. Kaya yun rin, nung nandito na ako, medyo naging mas maganda talaga ang trabaho ko. Hindi lang maganda yung trabaho, maganda rin yung loob ko. I think nakita ko talaga yung peace na hinahanap ko. Hindi dahil sa ako yung gumawa. Si God yung nagbigay ng para sa akin. Kaya masaya lang talaga ako na nandito ako. Nabalik na ulit ako kay God. So, lali mo mga ako. Let's wrap it up. Jello, ikaw, may masasabi ka? Sa pangin ko. Okay lang yan, So, yun, may sabi pa kayo. And guys, subscribe. Yan lang guys, I hope, like and subscribe and share nyo to sa mga socials. this real-time situation, parang yung real life series. Documentary. So, yun lang. Yun bro, kagaya sinasabi ni Ken, kailangan magkaroon ng decision bro. What if hindi? Tsaka at the first place, hindi mo dapat pinapasok kung hindi mo galing kay God. Pag-pray mo, kausapin mo siya, wala din naman tayong wala tayong masamang tinapay sa kahit na sino. Ang goal mo lang, una, mapalapit yung sarili mo sa Kanya, tsaka mapalapit yung sarili mo. So ito, may bigyan ng scripture, basahin mo ba? May Bible ka ba dyan? Sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Last scripture natin. Maging maingat ka sa iyong pagmumuhay at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka at ang mga makikinig sa iyo. Yung kailangan mo bigyan ng pansin kung paano ka namumuhay, life and doctrine. Ano yung pinaniniwalaan. Kasi kung hindi, sabi dito, persevere in them because if you do, you will save both yourself. Una, napapalapit mo yung sarili mo kay God. Napapalapit mo din yung anong pipiliin mo doon? Siyempre, di ba? Yung napapalayo mo sila dahil inuuna mo yung sarili mong plano or sinusunod mo yung doctrine na nagbabalance na nag-guide sa life mo para mapalapit sila kay God. So yung mga decision na kailangan mo. Kung ano yung pinagsasabi mo, hindi nila. Kanyari, kung ano yung conviction mo sa
sa Bible. Dapat ayun yung hindi na puro sa lahat. Kasi ba yung walk natin, yung way natin? Yung path ni Jesus. Madami nang pinatunayan si God para sundin natin siya. Kaysa yung sarili natin. Wala tayong mapapatunayan. Gusto ko i-share yung title ng communion ko. Yes. Yung scripture na to, sa 1 Peter siya. Ang gusto ni, ni Ken yung working hours namin. Para tutulog na rin yun. Tapos yan, 1 Peter 3:18 sabi ito, for Christ all suffered once for sins, for the unrighteous, that he might bring us to God, being put death in the flesh but made alive in the spirit. Yung title ng ulit is Living Righteously in Suffering, Following Christ's example. So, in everything na sacrifice niya, ang reason na para hindi siya i-follow, di ba? Yung sacrifice niya na dapat tayo yung nagpapako doon, siya yung namatay doon. Ano pa yung kailangan nating response? Sumunod kay Jesus. Sundin yung tulong niya. Hey. That's it, the session of our tea time. Back to work na kami, guys. Like and subscribe. See you again next time. Let's go.